Sa isang tahimik na bayan, may isang babae na nagngangalang Grace. Sa edad ng 32, siya ay naging tagapamahala ng isang malaking negosyo na minanay niya mula sa kanyang mga yumaong magulang. Kilala si Grace sa buong bayan, hindi lamang dahil sa yaman ng kanyang pamilya, kundi dahil sa kanyang kakaibang ugali. Madalas siya makita sa opisina, nakasubsob sa trabaho, at bihirang umiti. Maraming tao ang nagtatanong kung ano nga ba ang nasa likod ng kanyang malamig na pagkatao. Isang umaga, naglalakad si Grace papunta sa kanyang opisina. Sa kanyang tahimik na paglalakad, nilapitan siya ng isa sa mga matagal na empleyado ng kanilang kumpanya, si Mang Tonyo. "Magandang umaga po, Ma'am Grace." Bati ni Tonyo habang nakangiti. Ngunit si Grace, sa halip ng umiti pabalik ay sumagot ng malamig. "Gandang umaga." At agad na tumuloy sa loob ng gusali. Sa loob ng kanyang opisina, naupo si Grace sa kanyang malaking upuan at tiningnan ang mga papel na kailangang pirmahan. Habang abala sa trabaho, pumasok ang kanyang sekretarya na si Liza. Bit-bit ang isang tasa ng kape. "Ma'am, ito na po ang kape ninyo," sabi ni Liza. Iniabot ang tasa kay Grace. "Salamat," sagot ni Grace na hindi man lang tiningnan si Liza. Bumalik agad siya sa pagbabasa ng mga dokumento. Sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang alaala ng kanyang mga magulang na sina Don Manuel at Doña Emilia na nagtaguyod ng negosyong ito mula sa wala. Matagal na silang namayapa at mula noon, si Grace na ang humawak ng lahat. Mula sa labas ng kanyang opisina, naririnig ni Grace ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga empleyado. "Bakit kaya laging seryoso si Ma'am Grace?" tanong ng isa. "Siguro dahil wala na siyang pamilya," sagot pa ng isa. Hindi alam ng karamihan na ang dahilan ng kanyang pagiging malungkutin ay ang bigat ng responsibilidad at ang lungkot ng dulot ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Mahirap para kay Grace na magtiwala at makipagkaibigan dahil natutunan niya mula sa murang edad na ang buhay ay puno ng pagkawala at pagdurusa. Habang lumilipas ang araw, tinitingnan ni Grace ang malaking larawan ng kanyang pamilya na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. "Bakit niyo ko iniwan ng ganito?" bulong niya sa sarili, habang pinipilit na pigilan ang mga luha. "Kailangan ko bang maging malungkot para mapanatili ang negosyo natin?" Ngunit kahit anong mangyari, alam ni Grace na hindi niya maaaring talikuran ang negosyo ng kanyang pamilya. Kailangan ipagpatuloy niya ang nasimulan ng kanyang mga magulang. Kahit na nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng isang malamig at walang kaibigang buhay. Sa likod ng kanyang malamig na katauhan, may isang malalim na sugat na matagal nang nanatiling bukas sa puso ni Grace. Hindi lamang pagkawala ng kanyang mga magulang ang bumabagabag sa kanya, kundi ang isa pang trahedya na halos hindi niya maipaliwanag sa sarili. 13 taon na ang nakalipas, minahal ni Grace ang isang lalaking nagngangalang Matthew. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, ipinaglaban nila ni Matthew ang kanilang pagmamahalan. Subalit, nang malaman ni Matthew na buntis si Grace, naglaho ito na parang bula. Naiwan si Grace na mag-isa, kasama ang kanyang dinadalang sanggol. Pagkatapos ng 9 na buwan, isinilang ni Grace ang isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Devin. Inalagaan niya ito kasama ang kanyang mga magulang. Nasa kabila ng una nilang pagtutol, ay minahal si Devin ng buong puso. Para kay Grace, si Devin ang naging liwanag sa kanyang buhay. Ang tanging bagay na nagbibigay ngiti sa kanya kahit sa pinakamadilim na sandali. Ngunit sa kanyang 3 kaarawan, naganap ang isang hindi inaasahang trahedya. Namamasyal sila sa isang parke, masaya at puno ng tawanan. Sandaling nalingat si Grace upang bumili ng sorbetes para kay Devin. Ngunit nang siya'y bumalik, wala na si Devin sa kanyang kinalalagyan. Hinalap niya ito sa bawat sulok ng parke, ngunit tila nawala ito nang walang bakas. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo ni Grace. "Devin, maghintay ka dito sandali. Kukuha lang si Mama ng sorbetes," sabi ni Grace habang hinahaplos ang malambot na buhok ng anak. "Opo, Mama," masiglang sagot ni Devin habang nakaupo sa isang bangko malapit sa playground. Habang bumibili si Grace ng sorbetes, narinig niya ang hiyawan ng mga bata sa playground. Nang bumalik siya sa lugar kung saan niya iniwan si Devin, wala na ito doon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Devin? Devin?" sigaw niya, ngunit walang sumagot.
Sa bawat sandaling lumilipas, lalo siyang nababahala. Tinawag niya ang mga pulis, kinausap ang mga tao sa parke, ngunit walang nakakita sa kanyang anak. Pagkatapos ng ilang oras ng walang tigil na paghahanap, napaupo si Grace sa lupa. Umiiyak at halos mawalan ng pag-asa. "Devin, nasaan ka na?" bulong niya, habang patuloy na lumuluha. Simula noon, bumagsak ang kanyang mundo. Hindi niya na nahanap pa si Devin, at ang pagkawala nito ang nagdulot ng mas matinding kalungkutan kaysa sa inaasahan niya. Bumalik si Grace sa realidad. Pinahid ang luha sa kanyang pisngi habang tinitingnan ang larawan ng kanyang pamilya. "Patawad, Devin," bulong niya. "Hindi kita naprotektahan." Dahil sa mga karanasang ito, natutunan ni Grace na magtago sa likod ng kanyang trabaho. Pilit na kinakalimutan ang sakit ng kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, naroon pa rin ang kirot, ang kalungkutan at ang pangungulila sa kanyang nawawalang anak. Ito ang dahilan kung bakit lagi siya nakasimangot at tila walang gustong kaibiganin. Dahil sa likod ng kanyang malamig na anyo, naroon ang isang pusong durog na durog. Simula nang mawala si Devin, lagi nang sinisisi ni Grace ang sarili. Bawat araw ay tila isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik. Bakit siya humiwalay ng tingin? Bakit hindi niya nasigurado nasa ligtas na lugar si Devin? Sa kanyang puso, isang pangako ang sumibol. Hindi siya titigil sa paghahanap at umaasa pa rin siyang buhay ang kanyang anak. Hindi nagtagal matapos ang insidente, nagsimulang maghanap si Grace ng mga paraan upang matulungan siyang mahanap si Devin. Nag-hire siya ng mga private investigator, umaasang makakatulong ang mga ito na maibalik sa kanya ang kanyang anak. Isa sa mga unang investigator na kinontrata niya ay si Detective Alvarez, isang batikang investigador na may maraming taon ng karanasan. "Miss Grace, gagawin namin ang lahat upang mahanap ang iyong anak," sabi ni Detective Alvarez sa kanilang unang pagkikita. "Salamat, Detective. Wala akong ibang hiling kundi makita siyang muli," sagot ni Grace habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Lumipas sa mga buwan, nagkaroon ng maraming lead na nagpatibok ng puso ni Grace. May mga ulat na may batang lalaki na kamukha ni Devin na nakita sa iba't ibang lugar. Ngunit lagi nauuwi sa wala ang mga ito. Sa kabila ng mga pagkabigo, hindi tumigil si Grace. Nagpatuloy siya sa pag-hire ng mga bagong investigador. Bawat isa ay may bagong pag-asa na mahanap ang nawawala niyang anak. Taon na ang lumipas, ngunit wala pa ring magandang balita. Ang bawat pagsisiyasat ay nauuwi lamang sa isang patlang na landas. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawalan ng pag-asa si Grace. Alam niya sa kanyang puso na buhay pa si Devin, at sa bawat gabi, nanalangin siya na sana'y muling magtagpo ang kanilang mga landas. Isang gabi, habang nakaupo si Grace sa kanyang silid at tinitingnan ang mga litrato ni Devin, narinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Isa sa mga investigator, si Detective Ramirez, ang nasa kabilang linya. "Miss Grace, may bagong impormasyon kami. Hindi pa ito sigurado, pero gusto kong malaman niyo agad," sabi ni Detective Ramirez. Agad na tumayo si Grace. Umaasang ito na ang matagal niyang hinihintay. "Ano ang balita, Detective?" "May isang bata sa isang shelter na nag-match sa description ni Devin. Pupuntahan ko ito bukas, pero gusto kong ipaalam agad sa inyo." Habang ibinaba ang telepono, muling bumalik ang kaunting pag-asa sa puso ni Grace. Kahit na ilang beses na siyang nabigo, patuloy siyang naniniwala na balang araw, makikita niya muli ang kanyang anak. At sa gabing iyon, nanalangin siyang muli. Umaasang ito na ang simula ng kanilang muling pagkikita. Kinabukasan, maagang nagpunta si Grace sa shelter kasama si Detective Ramirez. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Grace ang mag-alala at sabik na makita ang batang sinasabi ng investigator. Umaasa siya na sa pagkakataong ito na nga si Devin. Ngunit hindi niya rin maikakaila ang takot na baka muli siyang mabigo. Pagdating nila sa shelter, sinalubong sila ng tagapamahala. "Magandang umaga po, ma'am at detective," bati ng tagapamahala. "Nandito po ang batang sinasabi ni Detective Ramirez. Halika po, sundan niyo ako." Habang papunta sa silid, tumitibok na mabilis ang puso ni Grace. Nang binuksan ang pinto, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa isang maliit na mesa.
naglalaro ng mga laruan. Tahimik na tiningnan ni Grace ang bata. Umaasang makikita niya ang mukha ng kanyang nawawalang anak. "Devin?" tanong ni Grace. Halos pabulong. Lumingon ang bata. Ngunit pagkakita pa lamang ni Grace sa kanyang mukha, alam niyang nagkamali sila. Hindi ito si Devin. Ang mukha ng bata ay magalang, ngunit hindi pamilyar. Parang biglang bumagsak ang mundo ni Grace. Ang pag-asang kanina lamang ay napalitan ng labis na panghihinayang. "Pasensya na po, Ma'am Grace," sabi ni Detective Ramirez na halatang nahihiya. Nagkaroon po ng pagkakamali sa impormasyon. Napaluhod si Grace. Pilit na pinipigil ang luha. "Ilang beses pa ba ako mabibigo?" Bulong niya sa sarili. Pakiramdam niya ay nawalan na naman siya ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang sarili. Nararamdaman ang lamig ng kawalan. Habang palabas ng shelter, nagtanong si Grace kay Detective Ramirez. "May iba pa ba tayong pwedeng puntahan? May iba pa bang lead?" "Sa ngayon, ma'am, wala pa. Pero patuloy kami maghahanap," sagot ni Detective Ramirez. "Huwag po kayong mawalan ng pag-asa." Ngunit kahit narinig ni Grace ang mga salitang iyon, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung hanggang kailan pa siya maghihintay. Nasa harapan niya ang realidad na baka hindi na niya makita pa si Devin. Ngunit pilit niyang pinapasan ang bigat ng pag-asa. Buo ang loob niyang hindi titigil hanggat hindi niya nakikita ang kanyang anak, kahit gaano pa kahirap at katagal ang kanyang paglalakbay. Isang araw, habang abala si Grace sa pag-aasikaso ng mga papeles sa kanyang opisina, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alternatibong mundo. Isang mundo kung saan buo at masaya ang kanyang pamilya. Sa mundo ng kanyang imahinasyon, naroon si Devin. Lumaking masigla at puno ng pangarap. Naroon din ang mga ngiti at halakhak ng isang pamilyang walang iniindang problema. Isang mundong taliwas sa kanyang kasalukuyang realidad. Habang tinitingnan niya ang mga papeles sa kanyang harapan, unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Grace. Napabuntong hininga siya at sinandal ang kanyang ulo sa upuan. Bakit nga ba ganito ang kanyang buhay? Bakit sa halip na isang masayang pamilya, napunta siya sa mundong puno ng trabaho at kalungkutan? Sa kanyang isipan, nakita niya ang kanyang sarili na naglalaro kasama si Devin sa isang parke. "Mama, tingnan mo ako!" Sigaw ng batang Devin habang masayang tumatakbo patungo sa kanya. Nakangiti si Grace, puno ng pagmamahal at saya habang pinagmamasdan ang anak. Subalit agad ding naglaho ang imahe nang bumalik siya sa kasalukuyan, sa malamig at tahimik na opisina. Kung hindi lang sana nangyari iyon. Bulong ni Grace sa sarili. Pilit na pinipigil ang muling pag-iyak. Sinubukan niyang ituloy ang kanyang trabaho, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang mga alaala at pangarap na hindi na maisa sa katuparan. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang buhay na walang kalayaan. Isang buhay na puno ng responsibilidad at pangungulila. Sa bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi, nararamdaman ni Grace ang bigat ng kanyang mga pangarap na hindi na magkakatotoo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niya magpakatatag. Para sa kanya, hindi siya maaaring sumuko. Hanggat may pag-asa, hanggat may pagkakataon, patuloy siyang lalaban para sa kanyang anak, para sa mundong kanyang pinapangarap. Muli niyang itinoon ang kanyang pansin sa trabaho. Pilit na nilalabanan ang lungkot. Ngunit sa bawat tikatik ng orasan, nararamdaman niya ang masakit na katotohanan. Si Grace, ang babaeng tila malakas at walang kinatatakutan, ay may pusong nagdurugo. Patuloy na umaasa sa muling pagbabalik ng kanyang nawawalang anak. Bagamat puno ng kalungkutan ang buhay ni Grace, hindi niya nalilimutan ang kahalagahan ng pagpapasaya sa sarili. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, sinisikap niya maglaan ng oras para sa kanyang sarili. Mahilig siyang mamasyal at maglakbay na mag-isa, kahit na wala siyang kaibigan na maaaring makasama. Isang araw, napagpasyahan ni Grace na magpunta sa isang probinsya na kilala sa mga matataas na alon sa dagat. Matagal niya ang pinapangarap na makapunta doon, dahil alam niya ang tanawin ng dagat ay may kakayahang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Pagdating sa probinsya, agad siyang naghanap ng isang maliit na resort na malapit sa dalampasigan. Habang naglalakad siya sa baybayin, ramdam niya ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang muka at ang banayad na tunog ng alon na sumasalpok sa pampang.
Tila nawala ang bigat ng kanyang mga problema. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Naupo si Grace sa buhangin. Pinagmamasdan ang walang katapusang asul ng dagat. Ang mga alon ay parang musika sa kanyang pandinig, at ang bawat hampas nito sa baybayin ay parang pawi ng kanyang mga alalahanin. Sa kanyang isipan, tila bumalik siya sa kanyang kabataan. Noong buhay pa ang kanyang mga magulang at buo pa ang kanilang pamilya. Habang pinagmamasdan niya ang alon, nagsimula siyang mangarap muli. Isang buhay na puno ng kasiyahan, kalayaan, at walang hanggang pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat ng sakit at hinanakit. Naramdaman niya ang isang kakaibang saya, kahit sandali lamang. Minsan, kailangan ko rin palang magpahinga. Bulong ni Grace sa sarili. Hindi ko kayang buhatin ang lahat ng bigat ng mag-isa. Sa kanyang pagninilay-nilay, napagtanto niya na kahit gaano pa kahirap ang buhay, may mga bagay pa rin maaaring magdulot ng kasiyahan at kapayapaan. At sa harap ng dagat na walang katapusan, natutunan ni Grace na minsan, ang paglayo at paghanap ng katahimikan ay isang mahalagang bahagi ng paghilom ng sugatang puso. Pagkatapos ng isang araw ng pagmumuni-muni at pagpapahinga, pauwi na sana si Grace sa kanyang hotel. Habang naglalakad siya sa buhangin, narinig niyang may sumisigaw ng tulong mula sa malayo. Ang sigaw ay nagmumula sa isang babae, isang kasambahay na nagmamandaling tumakbo patungo sa dagat. Tulong! Iligtas niyo ang anak ko! Hindi siya marunong lumangoy! Walang ibang tao sa paligid at hindi nagdalawang isip si Grace. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng babae at agad niyang nakita ang batang lalaki, mga 12 taong gulang lamang, na nagpupumigla sa malalakas na alon. Hinubad ni Grace ang kanyang sapatos at sumisid sa dagat ng walang pag-aalinlangan. Habang lumalangoy si Grace, naramdaman niya ang bigat ng tubig at ang lakas ng mga alon na tila humihila sa kanya pabalik. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ang bawat segundo ay tila bumagal at bawat galaw ay naging isang laban sa mga alon. Sa kanyang isipan, naalala niya si Devin at ang pangakong hindi siya titigil hanggat hindi niya naililigtas ang kanyang anak. "Nandyan na ako!" Sigaw ni Grace. Pilit na pinalalakas ang loob ng bata. Nang maabot ni Grace ang batang lalaki, mahigpit niyang hinawakan ito. Ngunit ang alon ay walang awang nagpapatumba sa kanila. Halos hindi na makahinga si Grace. Sa kabila ng pagod at hirap, pinilit niyang hilahin ang bata pabalik sa pampang. Ang bawat paghila ay tila isang walang katapusang pakikipaglaban sa kamatayan. "Kaunti na lang," bulong ni Grace sa sarili, habang nararamdaman ang lakas ng batang lalaki na unti-unting nauubos. Sa wakas, pagkatapos ng halos 5 minutong pahirapang pagsagip, nagawa ni Grace na hilahin ang bata papunta sa mababaw na bahagi ng dagat. Nang maramdaman niya ang buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa, isang malaking ginhawa ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang iniakyat ang bata sa pampang, habang hinahabol ang sariling hininga. "Salamat! Maraming salamat!" Umiiyak na sabi ng kasambahay habang niyayakap ang kanyang anak. Nakapikit si Grace, humihingal at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Sa gitna ng pagod at hirap, naramdaman niya ang kakaibang saya at kasiyahan. Sa kabila ng lahat ng kanyang dinanas, nagawa niyang iligtas ang buhay ng isang bata. Agad na lumapit ang kasambahay kay Grace, punong-puno ng pasasalamat at emosyon. Salamat po talaga! Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung nawala ang anak ko." Umiiyak na sabi ng kasambahay habang niyayakap ang kanyang anak. Sandaling napatigil si Grace. Ang akala niya ay anak ng amo ng kasambahay ang kanyang nailigtas. Ngunit nang marinig niyang sinabi ng kasambahay na anak niya ang batang lalaki, nagbago ang ekspresyon ni Grace. Hindi niya mapigilan ang malamig na pakikitungo. "Anak niyo po?" tanong ni Grace. Pilit na itinatago ang kahit na anong emosyon sa kanyang boses. "Opo ma'am, siya po ang nag-iisa kong anak. Salamat po talaga." Sagot ng kasambahay habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Tumango lamang si Grace at humakbang palayo. Ayaw niya magpakita ng kahit na anong damdamin dahil sa takot na muling masaktan. Ang alaala ng kanyang sariling anak na si Devin, ang pagkawala nito at ang patuloy na paghahanap ay lagi nagbabadya sa kanyang isipan. Para sa kanya, ang pagpapakita ng emosyon ay isang kahinaan, isang bagay na hindi niya maaaring ipakita sa iba.
Siguraduhin niyo na ligtas lagi ang anak niyo. Malamig na sabi ni Grace habang nagsisimulang maglakad pabalik sa kanyang hotel. Nagulat ang kasambahay sa malamig na tugon ni Grace. Ngunit naiintindihan niyang maaaring may mabigat na pinagdadaanan ang babaeng nasa harap niya. Opo ma'am, pasensya na po at maraming salamat ulit. Sagot niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Habang naglalakad si Grace palayo, naramdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod mula sa pagsagip, kundi dahil sa alaala ng kanyang sariling anak. Sa bawat hakbang, tila naririnig niya ang boses ni Devin, ang halakhak nito at ang masayang mga sandali na kanilang pinagsamahan. Pagbalik sa kanyang hotel, naupo si Grace sa tabi ng bintana. Tinititigan ang malawak na karagatan. Muli, naramdaman niya ang lungkot at ang kawalan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang kapayapaan siyang nadama. Kahit sa kanyang malamig na pakikitungo, alam niyang nagawa niya ang tama. At sa mga sandaling iyon, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na balang araw, matutulungan din siya ng tadhana na makita si Devin at makamit ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Grace sa kanyang hotel room, narinig niyang may kumakatok sa pinto. Bumangon siya at binuksan ito, at nagulat siya na makita ang batang niligtas niya kahapon. Magandang umaga po, Ma'am Grace. Bati ng bata. Ako po si Timmy. Inutusan po ako ng nanay ko na magdala ng pagkain sa inyo bilang pasasalamat. Nagulat at natuwa si Grace. Hindi niya inaasahan na muli niya makikita ang bata. Oh, salamat naman Timmy. Halika, pumasok ka. Pinapasok ni Grace si Timmy sa kanyang silid at pinaupo sa maliit na sofa. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba matapos na nangyari kahapon? Tanong niya habang kinukuha ang dala-dalang pagkain ni Timmy. Opo Ma'am Grace, mabuti naman po ako. Salamat po ulit sa pagliligtas sa akin. Sagot ni Timmy na may masiglang ngiti sa muka. Habang naghahanda ng tsaa, nagsimula magkwento si Timmy. Kaya po ako nasa hotel na ito kasi sinama ako ng nanay ko sa kanyang trabaho. Nasa hotel po ang mga amo ng nanay ko at kailangan niyang bantayan sila. Nakangiti si Grace habang nakikinig sa kwento ni Timmy. Talaga? Mabait ba ang mga amo ng nanay mo? Opo, mabait naman po sila. Kaso minsan, matagal si nanay sa trabaho kaya hindi kami madalas magkita. Pero okay lang po kasi alam kong ginagawa niya ito para sa akin. Sagot ni Timmy. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Grace ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang simpleng presensya ni Timmy ay nagdala ng kakaibang saya at pag-asa sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang malamig na anyo, naroon pa rin ang kanyang likas na kabutihan at malasakit sa iba. Salamat sa pagdalaw, Timmy. Sana lagi ka mag-iingat ha? Sabi ni Grace habang iniaabot ang isang plato ng biskwit sa bata. Opo, Ma'am Grace. Mag-iingat po ako. Salamat din po sa pag-aalaga sa akin. Masayang sagot ni Timmy. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Grace ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang koneksyon sa ibang tao. Kahit pa unti-unti niyang natututunan na may mga pagkakataon pa rin sa buhay na puno ng saya at pag-asa. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at kalungkutan. Bago makaalis si Timmy sa hotel, napansin ni Grace ang isang kakaibang marka sa batok nito. Isang balat na tila pamilyar sa kanya. Ang marka ay katulad ng kay Devin, ang anak niyang matagal nang nawawala. Hindi niya mapigilan si Timmy upang masuri ang balat sa leeg nito. Sandali lang, Timmy, sabi ni Grace habang maingat at tinitingnan ang batok ng bata. Pwede ko bang tingnan ang marka sa leeg mo? Naguguluhan, ngunit sumunod si Timmy. Habang tinititigan ni Grace ang marka, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding emosyon. Ang marka ay hindi maikakailang katulad ng kay Devin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaaabot ito. Timmy, alam mo ba kung saan galing ang markang ito? Tanong ni Grace. Hindi mapigilang magtaka. Bata pa po ako nung nagkaroon ako nito, Ma'am Grace. Sabi ni nanay, kasama ko na raw po ito mula nung sanggol pa ako. Sagot ni Timmy. Bago pa makapag-isip si Grace ng susunod na gagawin, biglang dumating ang nanay ni Timmy na si Mary Ann. Nakita niya si Grace na tinititigan ang batok ng kanyang anak sa may pinto ng hotel.
Anong ginagawa niyo sa anak ko? Tanong ni Mary Ann, puno ng pag-aalala at bahagyang galit. Napalingon si Grace at agad na nagpaliwanag. Pasensya na po. Pamilyar lang kasi sa akin ng balat ni Timmy. Katulad ito ng sa anak ko na matagal ko nang hinahanap. Gusto ko lang po sana itong masuri na mabuti. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mary Ann. Naging malamig at nag-aalangan. Dali-dali niyang hinila palapit sa kanya si Timmy. Kailangan na naming umalis. Salamat po ulit sa lahat. Sabi niya, sabay akay kay Timmy palayo. Habang papalayo sina Mary Ann at Timmy, naiwan si Grace sa puno ng pagkabigla at pagkalito. Hindi niya mapigilang isipin ang kakaibang reaksyon ni Mary Ann. Bakit bigla ito nag-aalala nang banggitin niya ang tungkol sa marka? Bakit tila gusto nitong agad na umalis? Naupo si Grace sa kanyang kama. Iniisip ang mga nangyari. Masyadong maraming katanungan ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang pagkakatulad ng marka, ang reaksyon ni Mary Ann, lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan at pag-asa. Maaaring ito na ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay. Ngunit paano niya malalaman ang katotohanan? Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Grace sa kanyang silid, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang kanyang private investigator, si Detective Ramirez. Grace, may bagong impormasyon kami. Nahuli na namin na lalaking tumangay sa anak mo. Ayon sa kanya, ibinigay niya ang bata sa isang katulong. Biglang sumiklab ang emosyon ni Grace. Naalala niya si Timmy at ang kanyang nanay na si Mary Ann. Ang mga piraso ng puzzle ay tila nag-uumpisang magkaanyo. Detective, may nakilala akong mag-ina dito sa hotel. Si Timmy at ang nanay niya, si Mary Ann. Baka sila ang hinahanap natin. Sa kabila ng matinding emosyon, alam ni Grace na kailangan niyang kumalma at mag-isip na maayos. Ano sa palagay mo? Paano natin makukumpirma kung si Timmy nga ang anak ko? Tanong ni Grace kay Detective Ramirez. Grace, maliit lang ang tsansa na si Timmy nga ang anak mo. Base sa initial na impormasyon na nakuha namin. Pero naiintindihan ko ang kutob mo. Kailangan natin itong siyasatin na maayos. Sagot ni Detective Ramirez. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Grace ang kakaibang pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Detective, naniniwala akong tama ang kutob ko. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Naiintindihan ko, Grace. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga lokal na otoridad para maging maayos ang lahat. Payo ni Detective Ramirez. Nagpa siya si Grace na sumunod sa payo ni Detective Ramirez. Kailangan niyang kumalma at pagpalanuhan ng bawat hakbang. Hindi pwedeng magkamali sa pagkakataong ito. Sige, Detective. Ayusin natin ito na maayos. Huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Sagot ni Grace. Puno ng determinasyon. Habang hinihintay ang susunod na hakbang, naramdaman ni Grace ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-asa. Kung si Timmy nga ang kanyang nawawalang anak, ito na ang katuparan na matagal na niyang hinahangad. Ngunit kailangan niyang maging maingat. Kailangan sigurado siya sa bawat hakbang na gagawin. Sa mga sandaling iyon, muling bumalik sa isipan ni Grace ang lahat ng pinagdaanan niya mula nang mawala si Devin. Ang walang katapusang paghahanap, ang mga pagkabigo, at ang patuloy na pangarap na makasama muli ang kanyang anak. Ngayon, narito ang isang pagkakataon at hindi niya ito pakakawalan. Muling sumiklab ang determinasyon ni Grace. Bukas, haharapin niya ang katotohanan, ano man ang kahinatnan nito. Hindi na makatulog si Grace sa dami ng mga katanungan na bumabagabag sa kanyang isipan. Bumangon siya mula sa kanyang kama at nagpa siya agad na pumunta sa hotel room kung saan namamalagi ang amo ni Mary Ann upang makausap si Timmy. Habang papunta sa silid, ramdam ni Grace ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa paglapit niya sa pinto, kumatok siya ng marahan. Bumukas ang pinto at sumilip ang amo ni Mary Ann. May bahagyang gulat sa kanyang muka. Magandang gabi po. Pasensya na sa abala, pero kailangan ko sana makausap si Timmy. Sabi ni Grace, na puno ng pag-asa. Nagulat si Grace na marinig ang sagot ng amo ni Mary Ann. Pasensya na, pero umalis na ang aming katulong na hindi nagpapaalam. Kanina pa namin sila hinahanap. Sagot ng amo, bakas ang pagkabahala sa kanyang muka. Napatulala si Grace na narinig. Biglang bumagsak ang kanyang mga balikat. Hindi alam kung ano ang gagawin. Umalis? Saan kaya sila nagpunta? Tanong niya sa kanyang sarili,
habang pilit na pinoproseso ang bagong impormasyon. Nag-iwan ba sila ng kahit anong mensahe o bakas kung saan sila pupunta? Nagmamadaling tanong ni Grace, umaasang may makukuhang sagot. Sa kasamaang palad, wala silang iniwang kahit anong pahiwatig. Bigla na lang silang nawala. Sagot ng amo, na lalong nagdagdag sa alalahanin ni Grace. Bumalik si Grace sa kanyang silid, puno ng pangamba at kalituhan. Ang tanging pag-asa na matagal niyang hinintay ay tila naglaho na naman sa isang iglap. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang muling mahanap si Timmy at si Mary Ann. Agad na tumawag si Grace kay Detective Ramirez. Detective, umalis na si Mary Ann at Timmy. Hindi sila nagpaalam. Kailangan natin silang hanapin. Sabi ni Grace, puno ng determinasyon. Mukhang mas magiging komplikado ito, Grace. Pero gagawin natin ang lahat upang mahanap sila. Magpapadala ako ng mga tauhan upang mag-imbestiga sa lugar na ito. Sagot ni Detective Ramirez na may halong pangako at pag-aalala. Habang naghihintay si Grace ng balita mula kay Detective, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga posibleng dahilan ng biglang pag-alis ni Mary Ann at Timmy. Alam niyang may malaking koneksyon ang marka sa batok ni Timmy at hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Kinabukasan, dumating ang detective sa hotel ni Grace at agad niyang nakita ang umiiyak na si Grace sa lobby. Hindi maimpinta ang kalungkutan at pagod sa mukha ni Grace. Lumapit si Detective Ramirez at maingat na naupo sa tabi niya. Grace, nakikipag-ugnayan na kami sa mga lokal na otoridad upang mahanap sina Mary Ann at Timmy. Gagawin natin ang lahat para mahanap sila. Sabi ng detective, pilit na pinapalakas ang loob ni Grace. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang phone ni Grace. Sekretarya niya ito, na nagsasabing kailangan niya nang bumalik sa kumpanya dahil may mga mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Ma'am Grace, kailangan niyo na pong bumalik sa kumpanya. Maraming mga dokumento at desisyon na kailangan mapirmahan. Sabi ng sekretarya. Napabuntong hininga si Grace. Alam niyang mahalaga rin ang kanyang tungkulin sa kumpanya. Ngunit hindi niya kayang iwan ang paghahanap kay Timmy. Malapit niya na makuha ang kanyang anak at hindi siya maaaring sumuko ngayon. Sabihin mo sa kanila na ipagpaliban muna ang lahat. Hindi ako pwedeng umalis dito ngayon. Tugon ni Grace sa kanyang sekretarya. Puno ng determinasyon. Ibinilak ni Grace ang kanyang atensyon kay Detective Ramirez. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung si Timmy nga ang nawawala kong anak. Sabi niya, puno ng pag-asa. Naiintindihan ko, Grace. Nakikipag-ugnayan na kami sa lahat ng posibleng kontak upang mahanap sina Mary Ann at Timmy. Manatili ka matatag. Alam ko mahirap ito, pero hindi tayo titigil hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan. Sabi ni Detective na nagpapatibay sa loob ni Grace. Habang patuloy ang kanilang paghahanap, naramdaman ni Grace ang matinding emosyon. Nasa kanya na ang pagkakataon na muling makita si Devin at gagawin niya ang lahat upang makamit ito. Alam niyang maraming pagsubok pa ang darating. Pero sa puso niya, naroon ang pag-asa at pagmamahal na muling makapiling ang kanyang anak. 2 linggo ang makalipas, habang patuloy na naghahanap ng sagot sina Grace at Detective Ramirez, nakatanggap sila ng isang tawag mula sa amo ni Mary Ann. Miss Grace, bumalik na sina Mary Ann at Timmy sa amin. Gusto nila kayong makausap. Maaari ba kayong pumunta dito? Agad na nagpunta si Grace sa bahay ng amo ni Mary Ann. Pagdating niya doon, sinalubong siya ng amo at agad siyang dinala sa silid kung saan naroon sina Mary Ann at Timmy. Halatang naguguluhan si Timmy habang niyayakap ni Grace na may luha sa kanyang mga mata. Timmy! Sabi ni Grace, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Salamat sa Diyos at nandito ka na. Niyakap niya na mahigpit si Timmy at bagamat halatang naguguluhan, yumakap din ito pabalik kay Grace. Ma'am Grace, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Timmy na tila hindi alam ang buong sitwasyon. Samantalang sa gilid ng silid, umiiyak lamang si Mary Ann, hindi makatingin ng diretso kay Grace. Hawak niya ang kanyang panyo. Pilit na pinupunasan ng mga luha na hindi mapigilang tumulo. Ang bigat ng sitwasyon ay ramdam sa buong silid at tila walang may lakas ng loob upang magsalita. Habang patuloy na niyakap ni Grace si Timmy, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para kay Timmy at para sa kanyang sariling kapakanan. Sa kabila ng lahat ng emosyon na kanyang nararamdaman, isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi na niya hahayaang mawala pa ulit ang batang ito. Timmy, importante ka sa akin.
sabi ni Grace, habang tinitingnan ng bata sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo. Tahimik lamang si Mary Ann, patuloy na umiiyak sa gilid. Wala siyang binibigay na paliwanag, ngunit sa mga mata ni Grace, ramdam niya ang bigat ng damdamin ni Mary Ann. Hindi pa niya alam ang buong kwento, ngunit alam niyang may malaking katanungan na kailangan sagutin. Mary Ann, hindi ko alam kung ano ang buong nangyari, pero alam kong kailangan natin itong pag-usapan, sabi ni Grace, habang pinapakalma si Timmy. Tumango si Mary Ann, pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Naupo sina Grace, Mary Ann at Timmy sa sala. Matapos mapakalma ang kanilang mga damdamin, nagsimulang magsalita si Mary Ann. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago simulan ang kanyang kwento. Grace, kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan. Nagsimula si Mary Ann, bakas ang bigat ng kanyang damdamin. Si Timmy. Siya si Devin, ang anak mong matagal nang nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Grace, hindi makapaniwala sa naririnig. Paano nangyari iyon? Tanong niya, puno ng emosyon. 11 taon na ang nakalilipas. Nag-uwi ang asawa kong si Eugene ng isang bata sa amin. Sinabi niyang galing ito sa kanyang kaibigan na inutusan niyang mangidnap ng bata. Nagbayad si Eugene sa kaibigan niya para gawin iyon. Paliwalag ni Mary Ann habang patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi kami magkaanak ni Eugene at sa kabila ng maraming pagsubok, hindi kami nagtagumpay. Kaya naisipan ni Eugene na dumaan sa iligal na paraan. Nabigla si Grace ang narinig. Hindi pa rin makapaniwala na ang kanyang anak na matagal niyang hinahanap ay nasa harapan na niya ngayon. Bakit niyo ginawa iyon? Tanong niya, puno ng sakit at galit sa kanyang tinig. Grace, alam kong walang excuse para sa ginawa namin. Desperado kami ni Eugene. Maproseso at mahal ang mag-ampon ng bata. Kaya napilitan si Eugene na maghanap ng ibang paraan. Patuloy ni Mary Ann habang nagpipilit na ipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Pero sa paglipas ng mga taon, tinuring ko si Timmy na tunay kong anak. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganitong punto. Habang nagsasalita si Mary Ann, lumapit si Timmy kay Grace na halatang naguguluhan pa rin. Ma'am Grace, totoo po ba ang sinasabi ni nanay? Ako po ba si Devin? Tanong ni Timmy na may halong takot at pagkalito sa kanyang boses. Tumango si Grace. Pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Oo, Timmy. Ikaw ang anak ko, matagal ko nang hinahanap. Ikaw si Devin. Niyakap ni Grace si Timmy ng mahigpit, habang si Mary Ann ay patuloy na umiiyak sa kanilang tabi. Grace, alam kong hindi sapat ang mga salitang ito, pero humihingi ako ng tawad. Hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Gusto ko lang magpakatotoo at ibalik sa iyo ang anak mo. Dagdag ni Mary Ann habang pinapahid ang kanyang mga luha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Grace ang bigat ng sitwasyon. Bagamat naroon ang galit at sakit, naroon din ang pag-asa at pagmamahal para sa kanyang anak na matagal niya nang hinahanap. Alam niyang mahaba pa ang kanilang pag-uusap at marami pang kailangan linawin. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang mahalaga ay magkakasama sila ni Debbie. Nagpatuloy si Mary Ann sa kanyang kwento. Hindi mapigilang humikbi habang iniisa-isa ang mga detalye ng kanilang buhay. Grace, 1 taon matapos naming makuha si Timmy, namatay si Eugene. Bigla siya nagkasakit at hindi na namin nagawang maisalba. Simula noon, mag-isa kong pinalaki si Timmy. Sunod-sunod ang mga problemang dumating sa buhay namin. Mga gastusin, pag-aalaga sa kanya, at ang patuloy na pagtatago ng katotohanan. Hindi maalis ni Grace ang tingin kay Mary Ann. Nakikinig sa bawat salita nito habang yakap-yakap si Timmy. Napamahal na sa akin si Timmy. Tinuturing ko siyang tunay na anak kahit alam kong hindi ko siya kadugo. Patuloy ni Mary Ann, na pilit na pinapakalma ang sarili. Kaya noong araw na iniligtas mo siya sa dagat, nagpa siya akong itakas siya at layasan ang amo ko. Naisip kong baka mas makakabuti kung lalayo na lang kami. Nagsimula na magtanong si Grace, ngunit pinilit niyang maghintay hanggang matapos magsalita si Mary Ann. Habang nasa kalsada kami, nagpapahinga matapos naming tumakas. Sinabi ni Timmy na mahal niya ako. Doon ko napagtanto na hindi ko kayang ipagkait sa kanyang katotohanan. Hindi niya deserve ang isang buhay na puno ng kasinungalingan. Kaya nagdesisyon akong bumalik at harapin ang lahat. Sabi ni Mary Ann,
habang humahagulgol. Nakatitig si Timmy kay Mary Ann, halatang nalilito pa rin sa nangyayari. Mama, totoo ba ang lahat ng ito? Tanong niya, may halong takot at pagkalito. Tumango si Mary Ann, pilit na pinapakalma ang kanyang anak. Oo Timmy, totoo ang lahat ng ito. Mahal na mahal kita at gusto kong malaman mo ang katotohanan. Hindi na napigilan ni Grace ang kanyang mga luha. Timmy, mahal na mahal din kita. Matagal na kitang hinahanap. Ako ang tunay mong ina. At ngayon, gusto kong makasama ka. Sabi ni Grace, habang yakap-yakap si Timmy na mahigpit. Niyakap ni Timmy si Grace at Mary Ann. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ang buong sitwasyon, ngunit nararamdaman ang pagmamahal mula sa dalawang babaeng nagmamalasakit sa kanya. Mahal ko rin po kayong dalawa, bulong niya, habang patuloy na yakap ang kanyang dalawang ina. Sa mga sandaling iyon, alam ni Grace na mahaba pa ang kanilang tatahakin. Marami pa silang kailangang pag-usapan at ayusin. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at mga tanong, naroon ang isang bagong simula. Isang pagkakataon na mabuo ang isang pamilyang matagal nang pinapangarap. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napagpasyahan ni Grace na hindi pagkaitan si Devin ng pagmamahal ni Mary Ann. Naiintindihan niya ang lalim ng ugnayan ng dalawa at alam niyang hindi makakabuti kung hihiwalayin niya sila. Kaya't nagdesisyon si Grace na magpatuloy sa kanilang buhay na magkasama. Mary Ann, gusto kong magtulungan tayo para sa ikabubuti ni Devin. Sabi ni Grace, habang hawak ang kamay ni Mary Ann. Gusto kong tumira ka sa bahay ko at maging kasambahay para maalagaan mo pa rin si Devin. Napaiyak si Mary Ann sa tuwa. Grace, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Basta't kasama ko si Timmy, si Devin. Masaya na ako. Mula noon, nagsimula silang manirahan sa iisang bahay. Si Mary Ann ay nagtatrabaho bilang kasambahay ni Grace. Ngunit higit pa sa trabaho, naroon siya upang makasama at maalagaan si Devin. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang ngiti at saya sa buhay ni Grace at Devin. Laging masaya ang kanilang pagsasama. Si Devin ay masayang-masaya na may dalawang ina na nagmamahal sa kanya. Minsan, magkasama silang tatlo na naglalaro sa hardin, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Sa mga bakanteng oras, madalas silang maglakbay at mamasyal. Binabalikan nila ang mga lugar na nagbibigay ng kaligayahan kay Devin. Mami Grace, Mama Mary Ann, salamat po sa pagmamahal nyo. Ang saya-saya ko po. Sabi ni Devin isang araw habang nasa dalampasigan sila. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Masaya rin kami anak. Sagot ni Grace. Nayakap si Devin habang nakatayo sa tabi ni Mary Ann. Basta't kasama ka namin, wala na kami mahihiling pang iba. Sa mga pagkakataong iyon, naramdaman ni Grace ang tunay na kasiyahan na matagal niya nang hinahanap. Hindi naging madali ang kanilang daan patungo sa bagong simula. Ngunit alam niyang nasa tamang direksyon sila. Ang pagmamahal at pagtanggap ang naging susi upang mabuo muli ang kanilang pamilya. Habang magkasama nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, alam ni Grace na sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, nahanap na niya ang kapayapaan. Ang kanilang pamilya ay buo na muli, puno ng pagmamahal at pag-asa para sa hinaharap.